Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Ikaupat nga sospek sa brutal nga pagpatay sa 19 anyos nga babae sa Tagum City nadakpa na. Kapulisan gikonsidera ng sarado ang maong kaso. 23 anyos nga babae girescue human misulod sa drainage canal sa General Santos City. Ang maong babae nangita matud pa og makaon dihang misulod sa kanal. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, maayo ang panglawas ug ang mikatag sa social media nga litrato niini nga anaa sa ospital giingong edited sumala ni Vice President Sara Duterte. Magbanay nakurat dihang mitungha ang usa ka bitin sa windshield sa ilang sakyanan samtang nagbiyahe sa Banga, South Cotabato. 184 ka mga PDL sa male ug female dormitory sa Cagayan de Oro City Jail ni graduar sa elementarya ug high school pinaagi sa alternative learning system. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nadakpa na ang ikaupat nga sospek sa pagpangawat ug pagpanunggab patay sa usa ka 19 anyos nga babae sa Tagum City sa Davao del Norte. Ani ang report ni Argil Relator. Nakahaya sa usa ka punerarya sa Tagum City ang 19 anyos nga si Sofia Marie Coquilla. Miduaw sa haya ang mga kaila ug higala ni Sofia ug sa ilang pamilya aron ipaabot ang pahasubo sa brutal nga pagpatay kaniya. 38 kasama dinunggaban ang nahiaguman sa biktima dihang gisulod ang ilang balay ug upat ka mga lalaking kawatan niadtong Miyerkules sa kadlawon sa Barangay La Filipina, Tagum City. Una na nga nadakpan sa Tagum Pulis sa Barangay Mankilam, Tagum City ang tulo ka mga minor de edad nga sospek, edad 17, 15 ug 14. Nailhan ang mga sospek dihang nakita sila sa CCTV sa silingan sa biktima nga nagbalik-balik og agi sa atubangan sa balay. Usa ka adlaw una gibuhat ang mangilngig nga krimen. Sumala sa caretaker sa boarding house nga girentahan sa mga sospek sa Barangay Mankilam. June 6 dihang nagsugod sila og renta kauban ang live-in partners sa duha. Sa ilang pagkahibalo kay laborer sa palengke ang mga sospek. Duna matud pay usa ka renter nga gitug-anan sa mga sospek nga duna sila'y gipatay. Nakapatay lagi daw sila, lalaki daw napatay. Mao to gi-confirm sa amo ang iyang kuanan ug lalaki bagyo niya pag adto babae man mao to natawagan nila ako kadakop sila. Sa follow-up operation Domingo sa Udto, nadakpan sa kapulisan sa corner Lakandula ug Lapu-Lapu Streets sa Barangay Agdao Proper, Davao City ang ikaupat nga lalaking sospek nga taga Caraga, Davao Oriental. Na-recover kaniya ang usa ka .38 nga pusil nga dunay duha ka bala ug walay igong dokumento. Gipailaw na sa inquest proceedings ang tulo nga unang nadakpang sospek sa kasong robbery with homicide. Wala na mihatag og pahayag ang mga ginikanan sa biktima. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Karong nadakpa na ang upat ka mga sospek sa pagpatay sa 19 anyos nga dalaga sa Tagum City. Gikonsidera na kini sa kapulisan nga case closed. Atong sayro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sulbad na ang maong kaso. Nagpasalamat usab ang kapulisan sa tabang sa katauhan. Nanawagan usab sila nga unta marepaso na ang balaod nga nagpawalay sala sa mga minor de edad, ilabi na tung mga nalambigit sa mga bugat nga krimen aron dili mogara. Sulbad na ang kasong brutal nga pagpatay sa 19 anyos nga si Sofia Coquilla sa Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte nitong July 9. Kinihuman, madakpan dayon ang upat ka sospek. Tulo niini ang minor de edad samtang ang usa 18 anyos. Napasangat na sab ang kasong robbery with homicide.
Ang biktima nakahiagom og 38 ka samad dinunggaban sa lawas. Mapasalamato ng kapulisan sa tabang sa koordinasyon sa katawhan. Sama sa ubang pang krimen nga nahitabo dinhi sa atong probinsya, dili gayud kami muundang hangtod mahatagan og hustisya ang biktima. Gibutyag sad sa City Social Welfare and Development Office nga dunay discernment ang mga minor de edad, but pasabot kabalo sila sa ilang nahimong salaod. Ang result sa ilahang discernment, tanan siya superior. So, kaning mga bataa, including the 14 years old, acted with discernment. Apan sumala sa kapulisan, mapasakahan ang tulo og kaso. Apan ang 14 anyos walay tulubagong kriminal base sa nakalatid sa Juvenile Justice and Welfare System o Republic Act 9344. Samtang ang DSWD-11 una ang mukustudiya sa mga minor de edad, samtang suspendido ang ilahang kaso. Tungod sa nahitabo, misibaw ang mga awhag nga repasuhon ang maong balaod. Tungod dili matud pa mahatagan og hustisya ang mga biktima tungod ang suspect minor de edad. Ang maong balaod nga gipasar ni Senator Kiko Pangilinan nagkanayong protektahan ang mga minor de edad nga nakahimo og salaod. Ang mga nag-edad 14 paubos walay criminal liability ug ipailawom sa rehabilitasyon ug ubang intervention program. Apan katong 15 hangtod 18 anyos dunay tulubagon kung masayrang kahibalo sila nga sayop ang ilahang gihimo o dunay discernment. Ang kapulisan sa Davao del Norte nanawagan sab nga maamyandahan ang maong balaod. So maybe we can take into consideration especially the heinous crimes like rape involving the respondent is minor, murder, homicide, and robbery. Now na to i-check kung okay pa ba ang mga procedure na i-follow. Sara, sumala sa kapulisan nga mas pahugtan usab nila ang pakigalayon sa mga barangay officials aron nga mas mapahugtan usab ang pagbantay sa kadalanan ilabi na tong mga hilit nga lugar ug katong mga ngit-ngit nga dapit. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Dili maayong balita sa mga motorista tungod adunay taas presyo sa mga produktong petrolyo nga ipatuman sugod ugma July 15. Sa gianunsyo sa Sea Oil Philippines o Shell Pilipinas Corporation, anaa sa 70 centavos ang isaka sa matag litro sa gasolina, samtang piso o 40 centavos sab ang isaka sa diesel o sa kerosene nga anaa sa 80 centavos matag litro. Sa Clean Fuel ug Petrogas Ventures Philippines Corporation ang magpatuman sab og susamang taas presyo. Ginapatuman kini sa mga kumpanya sa lana matag alas 6 sa buntag ugma July 15. Epekto daw kini sa paglihok sa presyo sa global market. Nipaklaro si Vice President Sara Duterte nga anaa sa maayong panglawas si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sulod sa ICC Detention Center sa The Hague. Busa dili matud pa tinuod ug edited lang ang migula nga hulagway sa social media nga anaa sa ospital si FPRRD. Ano report ni Argil Relator? Hindi totoo yung photo na yon. Malamang edited yung photo na yon. Ibang pasyente yon. Inano lang nila yung mukha ni dating Pangulong Duterte. Kini ang pagpaklaro ni Vice President Sara Duterte. Humandunay migula nga mga hulagway sa social media nga anaa sa ospital ang iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga daw bedridden. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Nandoon po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang tungkod. Oo, may dala-dala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na kumbaga kailangan niya maging bedridden. Baguhay lang gibisita ni VP Sara ang iyang amahan sulod sa ICC Detention Unit kauban ang iyang duha ka mga anak. Ang mood ni President Duterte today ay very good mood. Nakita niya yung dalawa niyang apo. Tapos nagtanong siya ng mga detalye sa mga apo niya kung kamusta na ang pag-aaral. Una na ang gibutyag sa bise nga namayat si FPRRD. Usa sa mga rason, mao ang walay gana sa kaon, sanglit dili anad sa mga pagkaon,
sa The Hague. Niadtong Huwebes, nag-file og resolusyon si Senator Alan Peter Cayetano aron awhagon ang gobyerno sa Pilipinas nga iduso ang interim release ni FPRRD sa ICC ug mosulod sa usa ka kasabutan nga ipailahom si FPRRD sa house arrest sulod sa Philippine Embassy premises sa the Netherlands. Sumala ni VP Sara, mas maayo nga si Attorney Nicholas Kaufman kinsa mao legal counsel ni FPRRD ang pangutan-on kalabot ni ini. Nagahulat pa ang kampo ni FPRRD sa desisyon sa ICC labot sa hangyo nga interim release. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Usa ka babae ang girescue human misulod matud pa sa drainage canal sa General Santos City. Ani ang report ni Efren Mamak. Nagkatapok kini mga tao sa Bula, Lagaw Road sa General Santos City adlong Biyernes. Duna daw bata sa sulod sa drainage canal sa mong lugar. Busa gipang subay kini sa otoridad. Sumala pa, usa ka tricycle driver daw nga milabay sa lugar ang nakakita nga dunay kamot nga nagagawa sa drainage canal. Ug dihang mihunong kini, usa daw ka tawo ang anaa sa ilawom sa kanal nga naghilak. Busa nangayo og tabang sa kapulisan ang tricycle driver. Nagtinabangay ang Barangay Bula LGU, DFP, lakip ng CDRRMO sa pagpangita sa giingong bata. Human sa pipila ka minuto, nasubay ra gayud kini sa otoridad. Sa video nga kuha sa Super Radio Jensen, makitang migamit og bara aron maablihan ang nakaharang nga sementado nga tabon sa drainage canal. Monitor si kaposisyon. Dihang naablihan, minaog ang duha ka personahe sa barangay aron kuhaon ang giingong bata. Apan dihang gialsa na kini, nasayrang dili kini bata, inay babae. Okay, dili bata no ang Gilayon kining gihatagan og breathing apparatus human naglisod kini sa pagginhawa. Gilapatan dayon kini og first aid sa rescue team o gidala sa ospital. Sumala sa CDRRMO, ang maong babae nag-edad og 23 anyos nga taga Cotabato Province base sa nakuha sa iyang ID. Sa ilang pagsubay, naligo pa kuno ang babae sa dagat dayon misulod sa bukana sa drainage canal. Matod sa CDRRMO, saysay daw sa babae, mikamang kini sa sulod sa kanal kay nangita daw kini og makaon. Gani ana matud pa sa 300 metros ang gilayon sa gikamang sa babae gikan sa iyang nasudlang bukana padulong sa kanal nga duol na sa dagat. Padayong ginaatiman sa barangay social worker sa Barangay Bula ang babae nga anana sa luwas na kahimtang ug walay noon kini nasamdan. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha og pahayag ang babae. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Lapok og peligrosong dalan sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City ang gireklamo sa mga residente tungod pipila ka bulan na silang nag-antos sa maong kalsada. Pipila na daw ka motor ang nadisgrasya sa maong daot nga dalan. Kini nga atong siron sa Balitang Barangay. Lapok og lawom nga mga bangag sa dalan. Ingunani karon ang sitwasyon sa main road sa Barangay Kanituan sa Cagayan de Oro City. Kini gumikan sa ginapatuman sa Department of Public Works and Highways kon DPWH First Engineering District na usa ka road reblocking project sa lugar. Palisuray ang pag-agi sa mga sakyanan tungod one way lang sa dalan ang mamahimong agihan. Misamot pa ang kalisod sa dalan dihang napunduhan kini og tubig dalas sa pirmi nga ulan sa lugar. Pipila ka higayon na sabkuno nga adunay motor ang nadisgrasya tungod sa mga bangag. Busa pipila ka mga residente na ang mireklamo. Delikado kay kuan ang mga single, labi na sa mga single murag ba tumba. Ano maagay anong kuan ka balasan. Di mabantayan ang lubak. Oh, di mabantayan ang lubak kay puro sa tubig. Unta mahuman na niyang dalan diri sa Kanituan, unta makadungog ang kuan diri kinsay na kuan diri sa Kanituan, mahuman na ni ang dalan kay para pod makaagi og tarong mga tao. Sumala sa Barangay Council sa Barangay Kanituan,
nga September sa milabay tuig pag gisugdan ang maong proyekto sa ilang barangay. Aminado sila nga pipila ka bulan na nga nadilatar ang maong proyekto tungod sa sagunson nga ulan sa ilang lugar. Mga rason nga ilang ginapaabot sa amo nga dili gud ma-continuous ang pagbuho sa pagtrabaho kay tungod pod aning daot gyud nga at panahon. Pero ang labi gyud ani nga gikinahanglan gyud nga matagaan gyud nato og tubag kani gyud ang apektahan gyud tanan nato mga residente. Hinuon nakatakdang ipatawag sa mga opisyal sa barangay ang tulo ka mga kontraktor sa maong proyekto alang sa kasulbaran sa problema. Sa karon, nangayo og pagsabot ang barangay sa mga residente nga apektado sa maong proyekto. Gisuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug kuha ang kabahin sa DPWH-10 apan wala pa sila mihatag og pahayag. Kung mahimo mapangitaan og solusyon, mapangitaan gyud og pamaagi nga matagaan gyud nga kung mag-ulan manggali naa man ay pamaagi nga tambunan og trapal. Pag human nilag platin pag human nagtrabaho butangan og trapal, kung naay tubig suyupan, nya pagkauga butangan og trapal, nya trabahon. So mao lang gina ang among hangyo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nakurat ang usa ka magbanay dihang kalit mitungha ang usa ka bitin sa windshield sa ilang sakyanan samtang nagbiyahe sa Banga, South Cotabato. Ani report ni Efren Mama. My God! Bay, halas, bay! Nakurat ang sakay ni ining sakyanan dihang kalit mitungha sa windshield sa ilang gisakyan ang usa ka klase sa halas niadtong Biyernes sa gabii. Sumala sa driver sa sakyanan nga si Julius Goles. Biyaheng Banga, South Cotabato sila sa iyang asawa ug anak niadtong Tungura aron mag-attend og birthday party. Apan diyang miagi sila sa gitgit nga dalan, kalit lang mitungha ang halas ug mipilit sa windshield sa sakyanan. Busa, gipaganan niya ang wiper sa sakyanan aron mapahawa ang halas. Nung nasa malapit na kami na area na yon, medyo madilim may mga kahoy Bigla nang sabi ng asawa ko meron ng ahas. Akala ko naman yung ahas nasa daan. Lahat kami nagpanik. Apan wala gihapon sila miundang sa pagbiyahe o gipaandar lang nila ang wiper hangtod sa nawala na ang halas. So, di namin nakalain na pwede pala mangyari na meron palang mahulugan ka ng ahas. Sa dami-dami ng mga sasaking nang dumaan, kami pa yung na-tsempohan ng ahas na doon talaga nagland sa windshield namin. Pagkabuntag ila daw gi-check ang ilang sakyanan. Maayo na lang kay wala na ang halas. Wala na sab nila masayre kung unsa klase kini nga halas ug kung asa kinigikan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao. Usa ka lalaki nga nagtaod matod pa og solar light sa usa ka balay sa Taguluan, Misamis Oriental ang nakuryentehan. Sa cellphone video nga kuha ni Junjun Kuran, makita ang mga lalaki nga naa sa atop nga bahin ining usa ka balay sa Purok 4, Barangay Poblasyon sa Taguluan, Misamis Oriental adlaw Miyerkules. Sigon sa uploader sa maong video nga usa ka lalaki ang nakuryentehan ug ginatabang sa iyang mga kaubanan sa atop. Dugang paniini nga kalit nga adunay ginataod nga solar light ang 43 anyos nga welder dihang kalit nga nahitabo ang insidente. Sa karon ginaimbestigahan pa sa Taguluan Police ang hinungdan sa maong insidente. Hinuon, dali nga no-rescue sa MDRRMO Taguluan ang maong lalaki ug anaa kini sa luwas nga kahimtang. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sobra gatos ka mga persons deprived of liberty nga anaa sa Cagayan de Oro City Jail, male ug female dormitory, may graduar sa elementary ug high school, pinaagi sa alternative learning system, subay sa programa sa Department of Education ug BGMP. Anyang detalye sa report ni Cyril Chavez. Suot ang ilang mga toga ug sash, mipaso alang sa ilang graduation ang 184 ka mga persons deprived of liberty gikan sa male ug female dormitory sa Cagayan de Oro City Jail sa Barangay Lumbia. Adlong Biyernes, dungan nga migraduar sa elementarya ug high school, ilawom sa Alternative Learning System kun ALS nga programa sa Department of Education ang mga PDL.
Tataw ang kalipay sa matag PDL nga mipaso yang ilan ang gidawat ang ilang diploma nga nagpamatuod nga natapos na sila sa ilang pagtungha. Unsa man nga kalisod atong naagyan ang tanan pagsulay lamang na lumalabay dasigon tamo dili paulahi ang tanan. We didn't feel discrimination ug labaw sa tanan natagaan mi og dakong paglaom puhon-puhon makauli na mi sa tagsa namo ka pamilya. Gani present sab ang mga magtutudlo nga nagpursige pagsulod sa City Jail aron sila matudluan. Samtang dakong garbo sab alang kanila ang kalampusan nga nakapot sa ilang mga estudyante sulod sa prisuhan. Gidasig sab sa kadagkuan sa BGMP-10 ang mga migradwar nga PDL nga magpadayon sa ilang paningkamot nga magbag-ong kinabuhi. Panahon na para patunayan sa mundo ng PDL ay hindi lang persons deprived of liberty. Kayo rin ay pwede na matawag na persons determined to learn, persons destined to lead, and persons deserving of a second chance. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Nakasentro sa humble beginnings ug pagpasalamat ang mensahe sa pipila ka GMA executives sa Beyond 75, the GMA 75th Anniversary Special. Reunited sab ang Kapuso Stars ug ubang iladong personalidad sa maong event. Ani report. Shining and extraordinary ang all-out performances sa mga Kapuso Stars sa Beyond 75, the GMA Anniversary Special. Usa sa highlight sa programa ang playful ug modern rendition ni Alden Richards ug Michael V sa SB19 hit song nga Dungka. Nangharana sab si Dingdong Dantes kauban ang bandang Ben and Ben. Pasabog sabang song and dance performance sa past and present generations sa mga sangre. Sa pagsaulog sa Diamond Anniversary sa Kapuso Network, ginumdum ni GMA Network Chairman Attorney Felipe Algozon ang humble beginning sa GMA. From the very beginning, we were fearless. And that spirit still lives in everything we do. Our rise as the country's most trusted and most awarded network wasn't easy. But it was based on solid foundation, built by journalists, editors, storytellers, dreamers, believers, and a nation that never stopped tuning in. GMA is where we all belong. We have laughed, cried, learned, and grown together. We were there to celebrate our country's triumphs over adversaries and threats. As we look beyond 75, we venture into a new frontier while embracing a future of even greater challenges with hearts full of gratitude and optimism in the pursuit of the same excellence that has brought us to this remarkable evening together. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Sa kamahinungdanon sa Bioscience Innovation sa pagpalambo sa ekonomiya, misentro ang 47th Annual Scientific Meeting sa National Academy of Science and Technology, Philippines. Sa unang adlaw sa panagtapok sa Manila, gihimugatan ni NAST Philippines President Jaime Montoya ang mga matabang sa bioscience innovations, sama sa responsableng paggamit sa mga likas na yaman, pagsuporta sa agricultural stability, pagprotekta sa ecosystem, o pagbalanse sa mga planong pang-ekonomiya o pang-kinaiyahan. Tumong sabdaw sa scientific meeting nga ibida ang scalable ug inclusive models nga makatabang sa wealth creation ug sustainability nga nakaangkas sa commitment sa Department of Science and Technology. Gilasab sa ikaduhang adlaw sa 2-day annual scientific meeting ang tulo ka 2025 NAST Philippines awardees ug 10 ka outstanding young scientists tungod sa ilang natampo sa research ug public service. Mitambong sab sa panagtapok ang pipila ka opisyal sa panggamhanan, lakip ang mga representative gikan sa nagkadayang embahada, pribadong sektor ug mga eksperto sa science. Og mao kato ang mga unahing balita sa Mindanao karong adlaw.
Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad kapag serbisyo sa nasod.